Umaga po. Ngayon po ay magluluto tayo ng gulay. Ito na po, nilalagay ko na po ang gulay po na diningding sa Tagalog, laswa sa Ilonggo. Lagay po natin yung kalabasa. Miss ko na po kumain ng dininding ng Ilonggo. Sa Ilonggo pa ay kalabasa. Ang laswa. Kasi yung laswa po namin sa Ilonggo, masarap pag nilagyan ng tanglad, lemongrass. Tapos, pwede na po natin ilagay ito yung okra kasi madali lang naman maluto yung kalabasa. Kailangan halos sabay sila ng okra para yung okra maluluto na rin. Kaya, ngayon kukunin ko natin yung baka makalimutan yung malunggay sa freezer. May dala po ako malunggay na nilagay ko sa freezer galing ng probinsya. Ito po, isang Tupperware po nalagay. Galing pa po ng probinsya ito kasi marami pong malunggay sa probinsya. At saka free lang. Manggulay ka lang sa harap ng bahay mo. Ayun. Hintayin po natin konti para maluto yung kalabasa at saka okra. Hindi naman gaano kabilis maluto yung half cook lang para ilagay natin agad yung ibang ingredients. Natin na po masyadong marami malakas na. Ang malunggay ko po ay hindi ko po na lagay kaagad sa freezer nung nagstay po ako sa city. Doon ko na po ginutay-gutay ito. Ay, hindi ko nalagay sa freezer para siyang namula ng konti. Pero okay pa po yan. Makakain na ako yung dried eh. Kasi parang nagda-dry po siya kasi hindi ko po siya nalagay sa freezer kasi pag doon pa lang sa city, sa Iloilo, lagay ko sa ref. Mababasa agad. So, mabaka bumaho pagdating dito ng Manila. Kaya hindi ko nilagay. Kaya namula siya. Okay naman po yan eh. Ginagawa ng gamot yan eh. Kaya ngayon, ilalagay na po natin ang string beans. Yan. At saka kunti lang po yung sabaw para yung lasa ay nasa gulay galing. Yung malasa na gusto ang gulay mo. Pagkakaunti lang sabaw mo. At saka isa pa, ako lang po mag-isa. Mag-share na lang naman ulit ako sa kaibigan ko. Pagkakaunti lang po naman ang magagamit na sabaw. Kaya maganda yung sabaw ay nanggagaling sa gulay. Healthy. Kaya nga po sa probinsya, pag sa probinsya po tayo naninirahan, lagi po tayong gulay kaya mas bata yung itsura ng mga nakatira sa probinsya sa Manila na nagmaasa lagi sa karne. Kaya mas masarap yung lagi ka nagugulay dahil ang gulay pampahaba ng buhay. Ayan. Takpan po natin ng sandali. At bago natin ilagay itong alokbati, hintayin na lang po natin ng konti. Pagka po ay uminom ako ng hot water na may chia seeds at saka may cloves at luya. Yan po ang available kaya yan ang pinag-combine ko bago ako uminom ng
Amazing Pure Organic Barley. Kasi yung water po hot, ito hindi pwede siya maging hot. Uminom po ako nito bago ako kumain. Tapos, ngayon, nagluluto ako ng gulay. Mamayang gabi naman po ang inom natin nito. Pamboost ng immune system po. Pero pagka may nararamdaman ka, twice, thrice, depende po sa naramdaman nyo na sakit. Kaya ito ang aking iniinom. Twice po ako umiinom. Wala po yung karamdaman ko sa aking katawan. Kaya ang ganda po talaga ng Amazing Pure Organic Barley. Ngayon po, malat lang po ako kasi alam mo naman, inuubo at si tuloy pa kumakain ng bawal, umiinom din ng gamot, pero ganun talaga. Hanggat maiwasan sana, huwag tayo kumain ng bawal. Kaya nga ito, nagugulay ako. Nakuha ko ng gulay. Ngayon, ilalagay na po natin yung lupati para hindi siya mag-overcook. Ayan, lagay ko na po yung alubati. Ngayon, kukunin ko natin yung niluto natin ditong isda. Masarap po ito ihalo din sa gulay. Depende po sa panglasa nyo kung ihalo nyo to or sabay na lang kainin. Pero ako, try ko po ngayon ihalo dun sa gulay natin para malasang isda dun po. Lalagay natin sa gulay. Kunting hintay na lang. Last natin ay ang malunggay. Before nung galing po ako ng probinsya, dumating ako dito. Nag-DIY po ako nito. Ang nalo ko po dito ay ang asin lang at saka yung tubig. Masarap po ito, halimbawa, pag may ulam kang karne na inihaw, lahat ng inihaw, masarap po ito, pampa-umay. Ito pa po ang nabili kong tultul na asin. Tultul ang tawag sa amin. Bumili pa ako nito dahil nakakamis lang. Kasi pwede mo pong iulam. Dati po, naranasan ko to may kasabay ako kumain. Nakita ko na kumain siya ng kanin, pero wala siyang ulam. Ito lang nilalamas niya sa kanin yung tultul na asin. Ulam na nila. So, nakikikain na rin ako. Kaya ngayon, namimiss ko na. Kaya bumili din ako po nito sa probinsya. Kaya, ayun. At meron po tayong last 3 pieces na mango galing ng probinsya. Doon ko po binili to. Malapit na po siya mag-overripe. Kaya nilagay ko sa ref. Ito po ay for another pizza na gagawin ko, mango pizza. Nakagawa na rin po ako ng ice cream, pero hindi ko pa rin po natikman ng ice cream dahil sa baka kumati na naman yung lalamunan ko sa ubo ko. Kaya wait na lang, pag walang ubo, gawa ulit. Ganun talagang buhay. Yun na po, nalagyan ko na po ng gulay, ng malunggay, ang ating gulay. Kaya ayan na po, finished product na
pagluluto product. Sorry. Ito na po, luto na po ang ating gulay. Hindi po natin i-half cook dahil pangit po pag na-over. Ay, hindi po natin i-overcook kasi pangit pag overcook. Kailangan medyo half cook lang po. Pero hindi gaano half cook po. Mas matanda lang siya sa half cook. Para konti lang po yung malunggay nilagay ko, baka pumait. Dahil marami na rin po siyang gulay. Yan, ayun, luto na siya. Hanggang dito na lang. This is for lunch. May ano po tayo, may nilagay na ano tawag nito, tanglad. Kaya medyo masikip. Hanggang dito na lang po ang ating short video sa pagluluto ng dinengding ng Ilonggo. Hanggang dito na lang po. Babush! Salamat sa mga nanood, mag-subscribe, like, comment, and share sa ML Koreanang Hilaw. Maraming salamat po. I love you!